Hello there once again. Welcome to ESL Life. So, eto na naman tayo with our second topic for since I started to change my topics on my channel. So, sa past video natin, we discussed about yung topic natin was bakit ang tinutulungan natin or ang tinulungan natin, sila pa ang magiging number one na kaaway natin. And today, we're going to talk about bakit nga ba marami pa ring mga Pilipino ang namumuhay sa poverty. Sobrang kahirapan. Poverty, for me, ang ibig sabihin kasi ng poverty is kulang ka. Hindi mo kayang matustusan ang iyong mga pangangailangan, or our income cannot support us. So, we cannot live a decent life. So, ano ba ang ibig sabihin naman ng decent life? A decent life means, of course, having a home where you are safe, you are comfortable, and you can buy the clothings that is of course appropriate for the weather, for yung sakto, yung tama na damit na kakailanganin mo. And also, yung sa food, you can eat not only just 3 times a day, but at least ang kinakain mo is healthy. Okay? Hindi lang yung nagtitipid ka, kaya you have to eat puro noodles or any what do you call this, frozen foods, mga ganyan. Hindi yan healthy. At least you can buy healthy food. And of course, the final one is education. So sa family na hindi namumuhay under poverty is meron nga ito sa kanila, meron silang mga bahay, meron silang bahay, nakakabili sila ng mga gamit na kakailanganin nila, like clothing, education supplies, yan, mga ganyan. And nakakakain sila 3 beses isang araw na hindi lang basta para malagyan ng sikmura. They're able to eat healthy food. And finally, the education nga. Importante yon. So, yon ang alam ko na ibig sabihin ng decent life. Okay, di ba? Pero, bakit nga ba marami sa atin na Pilipino na kahit sabihin natin may trabaho tayo, pero kulang. Hindi kaya lahat ng mga sinabi ko. Like for me, kahit na sabihin ko, oo, meron akong trabaho. Pero I still don't think na wala ako sa poverty eh. Andun pa rin sa poverty. Why? Mahigpit pa rin ang sinturon. Alright? So, we're still not living yung gusto natin kasi kailangan pa rin higpitan. And mahirap mag-save. O diba? Mahirap mag-save. Mahirap kung may gustuhin ka is nabibilhin is talagang it takes time bago mo mabili. Kasi hindi balance ang sahod natin sa prices ng mga daily needs natin or necessities natin. Sobrang dito natin mararamdaman talaga ang what do you call it? How? Yung inflation. Yon. Sobrang inflation. Ang taas ng mga bilihin.
tapos hindi tumataas ang sahod. O, di ba? So, um, ang hirap. Sobrang hirap. Uh, yan. So, hindi talaga natatanggal sa atin dito sa Philippines ang poverty. And, of course, yes, the quality of life. Hindi ko talaga masasabi na I live a quality of life. Kulang. Okay? So, there you go. And, yun yung, ano ko lang, yung short definition ko sa poverty. Hindi ko alam kung ano ang definition ninyo sa poverty. Kasi sa akin, masasabi ko, I still live in poverty. Diba? Kasi, I'm not financially stable. Kahit nasasabihin natin may trabaho tayo. O, diba? So, I'm still experiencing a lot of economic difficulties. So, mahirap. Yan. Now, to understand or para maintindihan natin why poverty persists in the Philippines. So, kailangan natin na tingnan ang mga bawat bagay-bagay na nagko-connect sa poverty. Okay? So, what are the factors that creates poverty here in the Philippines? So, ang pinaka number one for me actually is the limited access to quality education. Ano naman ang quality education? Think about it, guys. Ano ba yung quality ng education natin sa Philippines? Not unless you have much money or enough money to send your child to a private school, then masasabi natin na, okay, quality ang education. Hindi ko naman minamaliit ang mga teachers natin. Pero, ang problema is, hindi rin balance yung tinuturuan ng teacher. Kasi one teacher in a classroom, especially sa mga cities, one teacher is teaching more than 60 students in a crowded classroom. 'Di ba? Aminin natin, sa mga nasa public schools or yung mga nagpapaaral ng mga anak sa public schools, tama, totoo yun, 'di ba? Our children are really in cramped classrooms. So, cramped classrooms, ayan. And, ang kahit na sabihin natin na diligent si teacher, magaling magturo, pero, mahirap kasi I observed, hindi ako nagturo sa public school because I'm not actually a teacher. And then, nakita ko yung, imagine, 60 70 students in one classroom, ang init-init, dikit-dikit sila, and just whispers creates a loud noise in the classroom. Hindi kakayanin ng isang teacher yon. Ako nga na nagtuturo, of course, nagtuturo ako, pero one-on-one, mahirap. Lalo pag hindi nagko-concentrate yung bata o yung tinuturuan natin, mahirap. So, how could you call that a quality of education? Now, there is also difference between the learning gaps, or there's a difference between learning in urban and rural areas, sa city at sa mga probinsya. There are provinces na kahit papano maganda naman or ang kinalalabasan ng mga ng mga students nila, they learn a lot, they are better educated than sa city kasi lesser sila sa isang classroom, but not all. Hindi natin lalahatin yon kasi yung mga iba sa rural areas, malalayo sila sa mga schools. Yung mga bahay hindi dikit-dikit, and the schools, they have to walk an hour or even more to access
yung mga ano nila, or to go to their schools. So, ang mga iba is nag-give up. Lalo na kapag wala silang mga baon, wala silang, hindi sapat yung mga, uh, lang mga pangangailangan din nila, magugutom sila. Pero kapag yung breakfast nila doesn't have enough nutrients, and then maglalakad pa sila ng 1 hour or more, may tatawiran pa silang mga ilog, ganyan, tapos wala pa silang baon for lunch. Yan. So, paano mag-i-improve or paano makakapag-concentrate yung bata? At the end of the day, mag-give up ang karamihan sa kanila. And of course, how education affects future employment opportunities. Dahil hindi maganda yung mga qualities of education, mas marami sa itong mga nag-give up, nag-aasawa ng maaga, and having their own families, nakulang talaga sila sa education. So, cycle ang nangyayari sa mga tao na living in those situations na mahirap, magiging cycle yan. Kasi hindi nakapag-aral ang kanilang mga magulang, and then hindi rin sila makakapag-aral. And later on, same ang mangyayari sa mga anak nila. So, I believe naman na talagang ang education is one of the strongest pathways na lumabas tayo sa poverty. But, okay, opportunities din is not evenly distributed. Hindi lahat tayo sa Philippines ay magkakaroon ng opportunity to be educated, well educated, and be employed. So, ayun. And then, second one, so, yun yung education. First na tinakil natin. Kasi yun alam kong pinaka-importante Pag tingnan natin yung mga countries na develop na, education talaga ang tinutukan ng government nila. Therefore, maganda ang kinalabasan. Their economy grew and naging stable kasi yung wala man silang mga natural resources, pero meron silang manpower na hindi lang physical, yung brain, 'di ba? So, ayun, maganda ang economy nila. Now, the second one na iniisip ko is, yes, low paying and informal jobs. Marami sa ating mga Filipinos kasi hindi nga nakapag-aral, or kahit man nakapag-aral pero wala talagang opportunity na ma-hire sa magandang trabaho, and therefore yung sahod nila is mababa kasi nasa mga low wage sectors sila. Ano ba yung mga low wage sectors? Pero kahit nga sa trabaho ko as an ESL teacher, low wage pa rin Kasi pag iniisip ko pa rin, sobrang baba. Kahit na nasa city ako, sobrang baba. It's not enough. Kaya nga sinasabi ko, nasa poverty din ako diba? So, another thing is, kapag nasa informal employment tayo, hindi stable ang income. Tulad ng mga, sabi natin, carpenters, yung mga nagtatrabaho sa bukid as daily wage, pag tag-ulan or umulan or sobrang init, hindi sila makapagtrabaho. So, as a result, mababawasan yung income nila. And underemployment sa Philippines sobrang mataas. Maraming Filipinos ang unemployed. Kahit na sabihin natin na meron sila, degree holder naman sila, pero unemployed sila. So, yan ang second natin. And the third one is
ano, siguro, bilisan natin to. Kasi gusto ko lang 20 minutes ang video natin. Ang third one is geography. Ang geography ng Philippines is islands, kabundukan, remote islands, maraming kabundukan. So, ang kailangan ng Philippines is yung access, 'di ba? Pero anong masasabi natin sa mga roads natin, mga infrastructure natin? Maganda ba? Wala akong masabi sa mga infrastructure natin. And sa mga public transportation natin, we are much behind sa other countries. Healthcare natin, mga ganito, iba din yung healthcare sa city and sa rural areas, sa probinsya. Internet, din ang internet natin. Sobrang bagal, we're much behind. Kasi imagine ninyo, alam niyo ang, let's say, i-compare ko na lang sa ibang first world countries. Ang Taiwan, meron silang free wifi, mas mabilis pa kaysa sa worth 2,000 na internet sa Philippines. So, yun yung free wifi ng Taiwan. And let's say, even sa Vietnam or Thailand, lahat ng most of their areas is maganda ang wifi. Samantalang sa atin, Diyos mio, parang umulan lang or medyo humangin, nawawala-wala na. Tapos, kapag na-late ka ng isang araw magbayad, talagang wala na. May penalty pa. Grabe. So, sobra-sobra. So, ang final naman natin is natural disaster and climate risks. So, nasa Philippines tayo. Okay? Alam naman natin lahat na ang Philippines is tayo ang tagasalo ng mga typhoons. So, every year sa mga areas na dinadaanan ng typhoon, mga investment nawawasak, 'di ba? So magpagawa ka ng bahay, kung hindi sturdy yung bahay mo, hindi matibay masyado, then masisira ng bagyo kapag sakaling dumaan ang napakalakas na bagyo. Yung mga halaman, mga tanim na pinag-investan ng mga farmers nung nangyayari, nasisira. So, hindi lang sila back to zero, pero as in bagsak. 'Di ba? Negative sila. Aside from that, hindi lang yung bagyo ang kalaban. It's also yung drought. Kasi kapag pag uminit, what do you call it, summer, sobrang init, walang ulan, so nadi-dry ang mga lupa, ang mga pananim. And anong aanihin ng mga farmers natin? Right? So, ang daming factors actually na nag-a-affect sa ng Philippines economy, kung bakit kahit na sinasabi ng gobyerno na tumaas ang ng Philippines GDP, 'di ba? Nahihirapan pa rin si Pinoy, ang mga taong bayan, 'di ba? And another factor is the population growth and family size. So hanggang ngayon yun ang problema sa Philippines. The government don't want to, I think they don't want, because if they really want, noon pa na gawan ng solusyon ito. So yun nga yung sabi ko kanina, yung mga bata, kapag hindi sila nakapag-aral, hindi nila alam ang impact ng hindi kapag-aral at mag-aasawa, and then magkakaroon ng mga anak. Parang hindi nila naiintindihan. So poverty becomes a cycle talaga. And what else can I say? Marami pa. Pero yun lang ang pwede nating pag-usapan for this time. So guys, if you have
other ideas or gusto ninyong idagdag sa sinabi ko, the chat box is open for everyone to share their thinking or their thoughts about my topic for today. So thank you very much and have a wonderful day. See you sa next topic natin.